For today's video ay meron naman tayong client at itong kanyang soft gel extension ay 1 month and 8 days na. Nabali kasi yung kanyang soft gel extension sa may middle finger kaya papapalitan na din niya ito. Bago ko i-remove yung kanyang gel polish ay inuuna ko munang iksian yung kanyang mga soft gel tips. Kapag naiksian ko na ay tsaka ko i-remove yung gel polish at paninipisin ko yung soft gel tips para mas mabilis siyang maluto o mas mabilis siyang lalambot sa kung ano yung gagamitin natin pang-remove sa mga soft gel extension. Kapag soft gel extension yung i-remove natin, mas maganda na 90% yung tatanggalin natin para mas mabilis o mas mapadali yung ating removal. Hindi ko pala napansin na hindi ko pala na-videohan yung pagre-remove ko ng soft gel tips. Na-remove ko na pala yung kanyang soft gel extension at na-basic cleaning ko na pala yung nails ng aking client. Gamit ang mini sanding band 240 grit ay ibabuff ko lang yung nail plate ng aking client. Kailangan natin i-buff yung nail plate ng ating client para matanggal yung shine at kakapit yung mga nail enhancement na ilalagay natin. Tungkol naman sa takbo ng ating nail drill ay dalawa pong klase yung takbo nito. Meron tayong forward at meron naman po tayong reverse. Forward ang ginagamit kapag ikaw ay right-handed at reverse naman ang gagamitin kapag ikaw ay left-handed. Ingatan lang talaga natin pagdating sa buffing sa natural nails para hindi natin to ma-overbuff. After natin ma-buff yung natural nails, ay kailangan din natin panatilihin na malinis ang kanilang mga nail plate. Punasan lang natin ito ng lint-free cotton na may alcohol. Kapag malinis na, ay magsusukat na tayo ng soft gel tips at kailangan sa pagsusukat ay sisilipin natin sidewall to sidewall. Kailangan fit yung ilalagay natin na soft gel tips. Kailangan hindi maliit or hindi rin malaki yung soft gel tips na ilalagay natin para maiwasan natin magkaroon ng lifting. After natin makuha yung size ay maglalagay na ako ng dehydrator para ma-dehydrate yung nails ng aking client. Sunod naman natin i-apply ay primer. Nag-a-apply tayo ng primer para mag-long last lahat ng nail enhancement na gagawin natin. After ng primer ay mag-a-apply na ako ng base coat. Hindi ko na pala nakuha na ng video yung pag-a-apply ko ng base coat. Kapag nakapag-apply na tayo ng base coat, i-cure natin to ng 60 seconds at ikakabit na po natin yung soft gel tips. Kapag nagkakabit pala ako ng soft gel tips ay hindi ko sinasagad doon sa may part ng cuticle area para hindi ako mahirapan mamaya sa blending. Number 1 na dapat natin iwasan pag magkakabit ng soft gel tips ay yung magkaroon ng bubbles. Dito na pala tayo sa exciting part. So, pag magbe-blend po ako sa soft gel tips ay 180 grit yung ginagamit ko. Una kong ginagawa ay biniblend ko muna yung sidewall at doon sa part ng cuticle area and then sa kabilang sidewall. Mahalaga talaga na nabiblend natin yung sidewall to sidewall para mas maganda yung kanyang fit at hindi siya magmukhang pinatong lang. Alam nyo ba, nung una akong sumubok mag soft gel extension ay talagang napakahirap naman talaga pagdating sa blending. Pero kapag gusto mo yung ginagawa mo, talagang matututo ka. Mas maganda talagang nakakapag-undergo ka ng training para natututo ka sa mga dapat gawin at syempre may technique kang matututunan. Hindi naman nakakapanghinayang gumastos lalo na kung marami ka namang matututunan. Isang beses ka lang gagastos pero panghabang buhay mong hanap buhay. Lahat ng client ko ay natutuwa kapag ka naka-soft gel extension sila dahil kahit tumatagal na siya ay walang lifting at walang sasabit na mga buhok sa kanilang mga extension. Inuuna ko talaga muna ang blending bago ko i-buff yung kabuuang soft gel tips ng aking mga client. Lagi muna talaga ako nag-focus sa blending bago ko i-buff yung kabuuang soft gel tips. Kaya naman natin binabuff yung soft gel tips ay para matanggal yung shine at kakapit naman yung gel polish. After natin sa blending ay lilinisan na natin para matanggal natin yung mga excess dust. Kapag maganda ang ating blending, wala ito magiging lifting. Tuwang-tuwa nga dyan ang aking client at sinasabi niya na hindi siya mukhang extension, mukha daw siyang natural na kuko. At dahil malinis na yung gawa ko, mag-a-apply na ako ng gel polish. So that's it for today's video. Thank you for watching. Follow for more video. Bye!